Sipa, maaari mo ba kaming iwan ng ina? Ilang oras na lang naiskusan ng tapusin ng aking akda, ngunit parang hindi na yata aabot. Bakit ba kasi hindi mo sinunod ang mga pangaral ko sa iyo noong bata ka pa? Pamanin, inay. Masyadong malaki ang pangangailangan ng bansang ito para sundin ang mga pangarap niyo. Nagpalathala ko ng ilang libro para ilahad ang totoong pangyayari sa Pilipinas. Parang ang mga Pilipino ang mamumuno sa ating bansa. Ngunit, parang tayo pa ang namumukhang dayuhan. Anak, alam mo ba ang pabula patungkol sa gamo-gamo? Hindi po, Inay. Isang gabi, may isang batang gamo-gamo na lilipad-lipad sa isang lampara. Ngunit nakita siya ng kanyang ina na lilipad-lipad dito. Ang sabi ng kanyang ina, huwag kang lalapit sa isang lampara. Ngunit ang batang gamo-gamo ay patuloy na lumipad-lipad sa lampara hanggang sa ito ay mamatay. Ganun po ba, Inay? Oo, Jose. Kaya ikaw, huwag kang gagaya sa batang gamo-gamo. Pero Inay, gusto ko pong maging matapang. Bakit ko po pipigilan ng aking sarili sa gusto ko? Gaya ng gamo-gamo, naakit siya sa apoy. Kaya gusto ko pang makahanap ng mga kasagutan sa aking katanungan. Kinakailangan ko din na po na mamatay gaya ng batang gamo-gamo. Pagkatapos, anong gusto mong mangyari sa ating bayan? Hindi ko na nararamdaman ang patnubay niya. Nakalimutan mo na ba ang magdasal, anak? Katulad ng kagawian natin ng ating pamilya. Mahal ko, mga anak, mag-alas 6 na. Mag-rosaryo na tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Naaalala mo pa ba, Jose? Noong bata ka pa, kami po ay nagpapasalamat. Lagi tayo nagro-rosaryo pagsapit ng alas 6. Hindi nawawala sa ating pamilya ang pananalig sa poong may kapal. At gustong gusto mo pang sumasapit ang oras na iyon. At sa Diyos. 8 taong gulang ako noong ako'y turuan ng mahuhusay na maestro. Sila Maestro Celestino, Maestro Monroy, at Maestro Padua. Dahil sa kanila ay lalong nahasa ang aking kaalaman sa iba't ibang bagay. Kaya naman ako'y lubos na nagpapasalamat dahil napakalaki ng pagbabago na naidulot nila sa aking buhay. Marunong ka na bumasa at magsulat. Higit pa riyan pag gusto mo sa matematika at relihiyon. Tunay ka nga mahilig sa sining, pagpipinta at iskulptura, at higit sa lahat, pagsusulat tulad na naman ng tula. Ang pag-alala ay huwag mong gawin sapagkat sa edad mo ito ay ang panahon kung saan ka mamungkatkat at matuto ng marami. Ako at si Pasiano ay tumungo sa Binyan upang mapagpatuloy ang aking pag-aaral sa pasya ng aking mga magulang pagkaraan ng pagkamatay ni Ginoong Monroy. Inay, kami ni Pasiano ay alis na. Alam ko namin ayaw po sa iyo, Hasay. Huwag kang mamuhulit doon sa ating kamag-anak. Palagi, Rizal, at huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Para namang mangi ibang bansa si Jose. Sa Binyan lang naman siya pupunta. Basta anak, mag-iingat ka doon ha. Mamimiss namin kayo. Habang ako ay nag-aaral sa Ateneo, sinikap kong ituon ang aking sarili sa pag-aaral ng mabuti. At hindi naman nabigo ang aking sarili dahil lagi akong nangunguna sa aming klase. At aking dinasaksihan ang pagkamatay ng 3 paring inakusahan ng maling paratang. Isinama ako ng aking kapatid na si Pasiano at doon ko nakita ang kanyang hinagpis dahil malapit ang loob niya kay Padre Jose Burgos. Tunghayan ninyo ang pagpitay sa 3 paring martir, mga taksil sa simbahan.
Matapos ang karumal-dumal na pagpatay sa mga paring martir, hinagpis at lungkot ang tumimo sa aking isip dahil sa pagbibintang sa aking kawawang ina na umano'y kasama siya sa balak na paglason sa kanyang hipag. Umayos ka! Layuan mo ang asawa ko! At ikaw, kailan mo pa ako ginaganito? Mahal! Alberto! Anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may kinakasama ang aking asawa at pinaplano kong layasin siya. Ano? Hindi maaari. Hindi maganda pag-usapan tayo ng ating mga kapitbahay. Huwag mong gagawin. Huwag mong hayaang masisira ang pangalan ng ating mga ninuno. Kung yun ang nais mo, magpaparaya na lang ako. Chudora, ito ang mainit na sabaw. Inumin muna habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari? Chudora! Chudora! O bakit? Bakit ka sumisigaw? Nakita mo tong sabaw? May lason ang sabaw. Pinakain ko to sa aso at siya'y namatay. Ibig sabihin, ibig mo kong patayin, Chudora! Ha, hindi! Hindi! Huwag ka na magkailan, Chudora! Buhay Jezebel! Buhay Jezebel! Anong ginagawa mo dito? Dakwin mong babae ito! Balak akong lasunin! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Hulihin mo ang babaeng ito! Balak akong lasunin! Hulihin mo yan! Hindi totoo yan! Pagkaraang dakpin ang aking ina, pinaglakad siya mula Calamba hanggang Santa Cruz na kabisera ng Laguna. Kasama ang mga gwardiya sibil na walang awa siyang pinahihirapan habang naglalakad. Napiit siya sa kulungang probinsya ng mahigit 2 taon. Itong buwan na lang inay at lalaya ka na. Sa gulang na 16 ay nadama ko ang aking unang pag-ibig. Ang dalagang ito ay nagngangalang Segunda Katigbak, Tagalipa, Batangas, ang nakapagpatibok ng aking puso. Nang minsay dumating ang aking kaibigan kasama ang dalaga, ay lubha akong nahalina sa ganda nito. Rizal, ang dami mo nang nalalaman. Baka ikapahamak mo yan at matulad ka sa 3 pari. Mahal, hayaan mo na siya. Kung yan ang kanyang nais, inay, suportahan na lang natin si Jose. Ako ay nag-aral sa UST. Nakilala ko ang kaakit-akit at mahinhing anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Yunok. Inihiling ko sana kay Bathala na hindi na lang tayo magpinsan. Hindi ko kasi maiwasan ang pag-ibig ko sa'yo. Pero Jose, paano pag nalaman nila ang relasyon natin sa isa't isa? Ano na lang ang gagawin natin? Bahala na. Ngunit hindi kami nagkatuluyan dahil sa makalipas ang ilang buwan, nabalitaan ko na lamang na siya ay nagpakasal kay Charles Henry Keeping. Ako ay nagtungo sa Espanya at makalipas lamang ang ilang taon, ay tumungo naman ako sa Europa. At doon ko sinimulang gawin ang Noli Me Tangere. Nakahanap na tayo ng malilimbaga ng malimitang hirig.
Ang laki na natipid natin yun lahat. 300 peso, magkakaroon na tayo ng 2,000 kopya. Masyado kang nagtitipid, Rizal. Kaya ko naman bayaran lahat kahit saan pa tayo magpalimbag. Salamat, Rizal. Matapos ang iyong madilim na karanasan, papalitan natin ang makukulay na pangyayari. Libutin natin ang Europa. Maaari nga para may baonin ako sa pagbalik ko sa Pilipinas. Nang ako'y makabalik galing sa Europa, pinatawag ako ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang tungkol sa Noli at nilalaman nito. Alam mo na siguro ang kita ko sa iyo. Delikado ang buhay mo ngayon. Kaya gusto kong lintahin mo ang Pilipinas para hindi ka mukama. Ayaw kong makakita ka mamatay sa kamay ng mga. Ngunit wala akong nakita masama sa panginilipag ko. Kundi, wala akong nakita ang masama. Sadyang mainit lang ang mga mata nila sa iyo. At kung yan ang iyong nais ang pilinisan sa madaling panahon. Nang ako'y bumalik sa Maynila, ako ay nagpatawag ng pulong upang bumuo ng samahan na tatawaging La Liga Filipina. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa pagdalo niyo sa pulong na ito. Bakit nga ba nagpatawag ka ng pulong? Ano ang iyong nais? Nais ko sanang magtatag ng samahan ng mga Pilipino upang tumuligsa laban sa pamahalaang Kastila. Ngunit paano ka nakakatiyak, Rizal, na tayo'y magtatagumpay sa inyong pinaplano? Naalam naman natin na sila'y tunay na mga kapangyarihan. Kaya nga tayo'y naririto upang pagplanuhan ang susunod na hakbang. Sang-ayon ako sa mga nais mong mangyari, Rizal. Kaya magpatuloy ka sa iyong inihahayag. Kung ganon, tayo na't maghalalan upang mamumuno sa ating kilusan. Ako ay nakatanggap ng liham mula kay Gobernador General Vespuhol. Kaya naman ako'y agad na nagtungo sa kanya. Good morning, Senor. I have received this letter saying that you want to talk to me in private. Yes, Senor. I have sent this letter because I want you to know that if you want to go back to Spain. But why did you ask? We have found in this case of your sister Lucia. This is Proverbs Fridays, which is a factor against American fires. I don't know where it came from. Don't deny it. Silence! Let the fiscal make a decision, and you will be escorted in Port Santiago. Take him. Namalagi ako ng 4 na taon sa dapitan. Good day, Rizal. I am Josephine Brooklyn, and I am here to inquire the health of my stepfather. Okay, kindly sit. Sa dapitan ko nakilala ang babaeng nagbigay sa akin ng napakagandang alaala. Siya ay isang magandang Irish na taga Hong Kong. Nais kong patingnan sa iyo ang aking kasama. Siya ay may problema sa kanyang paningin. Mukhang hindi lang yan ang iyong motibo sa iyong pagdalaw sa akin, Dr. Valenzuela. Nais ni Andres na ipaalam sa iyo na handa na ang katipunan sa ating paglusob sa pamahalaan. Tayo ay nakahanda na sa ating layunin. Mukhang masyado pang maaga para sa ganyang bagay. Alam mo at alam nating lahat na hindi pa gaanong handa ang ating bayan sa ganyang responsibilidad. Kulang na kulang tayo sa sandat at armas. Ipag-upaumanhin niyo at hindi ako sang-ayon sa inyo. Ngunit ito ay nakaplano na ito ang paraan sa iyong paglaya sa bilanggoang ito. Ngunit ako'y nakaplano na hindi natatakas. At isa pa, hindi ko kayang sirain ang aking mga salita. Mukhang hindi kita mapipilit sa aming hadikain. At isa pa, pinayagan ako ni General Blanco na magtungo sa Cuba para maging doktor ng mga hukbo. At isa pa, mapag-aralan ko ang mga bagay-bagay tungkol sa pangdigma ang pangpraktikal.
Guardia Sibil, nais kong umanap ka ng taong mapagkakatiwalaan na maaaring magbanban sa sinasabi nilang lihim na samahan. Meron po akong maaaring mairekomenda sa inyo. At sino naman tong maaari mong mairekomenda? Subok na ang kanyang kakayahan at mapagkakatiwalaan. At ngayon, humayo ka at dalhin mo siya dito sa lalong madaling panahon. Magandang gabi, Tidoro. Ang Gobernador General ay nais kang makausap. Sa aking pagkakalam ay wala naman akong nalabang na utos ng pamahalaan. Ano ang kanyang nais? Huwag kang mag-alala, ang General ay nais ka lang makausap. Magandang gabi, General. Nais niyo raw po akong makausap. Kung gayon, ikaw pala Tudoro ang tinutukoy ng aking Guardia Sibil. Nais kong manman mo ang isang lihim na tinatawag nilang katipunan. Sa anong kadahilanan? Balita ko, ang samang ito ay naglalayo ng isang himagsikan laban sa ating pamalaan. Kaya nais kong manmanan mo sila. Bigyan mo ko ng ilang araw at ako'y magbabalik upang ilahad sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Kung ganun, Tudoro, gawin mo ang lahat at gusto kong malaman ang lahat sa lalong mabilis na panahon. Magandang gabi, Gobernador. Ako'y narito upang magulat sa iyo. Magaling, Tudoro. Tunay ngang ikay maasahan. Ang kanilang samahan ay tinatawag nilang Katipunan at ito'y pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Ang kanilang samahan ay naglalayo na maghimagsik at magkaklas laban sa mga Kastila. Tunay ngang himagsikan ang kanilang nais. Kung gayon, maaari ito na ang tamang panahon para ihanda ang buong Espanya. At sanaying mabuti para sa nalalapit na himagsikan. At ikaw, Tudoro, ang nais kong mamuno sa upong ito. Masahan niyo po yan, Gobernador. Kailangan kong mamadali. Kailangan kong umalis sa lalong madaling panahon dahil ayaw ko maabutan ng himagsikan. Balita ko ang mabuhay papuntang Espanya. Kung gayon, tayo na't magmadali. Delikado pala ang buhay dito. Ose, saan ka patungo? Ba't ikaw himahangos? Kailangan kong mabutan ang bapor patungo sa Espanya. Sa Vapor Isla de Luzon? Naku, Jose, mukhang hindi ka naaabot dahil ang vapor ay umalis na kanina lang. Ang balita ko, sa isang buwan pa ang balik. Kung gayo, Jose, mas mabuti pa, pumurito ka muna. Ina! Oh, bakit anak? Ba't ka mahangos? Si Rizal. Bakit? Ano nangyari sa kawawa kong Rizal? Balita ko, siya'y dinakip sa kanyang barkong sinasakyan. Ang barkong Isla de Panay. Oh, Diyos ko. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang sinumpaang pahayag mula sa iyong mga nakasalamuha sa buhay. At ang pangalawa, ang mga katibayang dokumento tulad ng artikulo, tula, liham at talumpating iyong isinulat. Walang masama sa mga artikulo at tulang ginawa ko. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin kong malilinis ang aking pangalan. Ito lang ang aking maimumungkahi. Pinapahintulutan kitang mamili na iyong manananggol. Ito lamang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay kailangang maiharap sa paglilitis sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay manatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang hukbong Kastila at isang manananggol. Ikaapat, magmumulta siya ng isang halagang ₱1,000,000. Kaya ngayon upang litisin si Rizal ukol sa kanyang kasong pag-alsa, sedisyon at pagtatag ng iligal na samahan. Si Rizal ay ginagawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan. At wala akong nakikitang masama laban dito. Isa pa'y mahirap unawain ang usaping ito dahil sa damdaming laban sa nasakdal. Ngunit, paano mo may papaliwanag ang isbintang sa kanya ng mga hukom? Ang mga hukom ay hindi dapat mapaghiganti. Manapay, dapat sila ay makatarungan. Tama. Tumahimik ang lahat. Aking sinasangayunan ang naturang hatol sa taong nasasakdal. Ngayon, tapos na ang usapin. Ikaw Rizal ay natulang barlin sa Bagong Bayan sa umaga ng 30 ng Disyembre.
There is something inside. Matamis! Piego! Kuliran ka. Wop, yan. Smell gar. Ay, so. What reaction? Pinakain ko sa aso. May lasa yung sabaw. Bakit ang bakit siya sumisigaw? Ay, ito yung kayo makatawag ko yung mga. Grabe, lagi ka tingin. Ay, nasa lang siya. Hindi ko ito yan. Pagsisiyasat. Ayon sa aking pagsisiyasat, may dalawang katibayan na laban sa iyo. Una ay ang sumpaang isang manananggol. Ikaapat, bumulta ng halagang 1,000,000 piso. Munta, kuantek, pinakidhan. Nandito tayo ngayon para... Nandito tayo ngayon upang litisin sa isang masama. Hado. Mahimik ang lahat. Ngunit. Sir,
We go! Katawa, gagi! Ay, katawa niya! Katawa na ko matagar! Inay kami ni Pasiano ay Sa mga naimos Rizal na tayo